So guys, pag-usapan natin yung naging interview ni Riza May Dizon with Tony Gonzaga. So yun nga po mga kaparokya, last week nga po ay in-interview ni Tony Gonzaga ang current Eat Bulaga host na si Riza May Dizon. At grabe, ang naging karanasan ni Riza May Dizon bago pa siya pumasok sa showbiz. Bakit kanyo mga kaparokya? Sapagkat tila inalipusta, minaliit, na kung saan mga kaparokya bilang isang bata ay tatatak at tatatak talaga sa iyo. Yung mga negative, yung mga hindi magagandang nangyayari sa iyo buhay. Kaya kay Riza May Dizon, hindi nakalimutan ni Riza May Dizon yung tila pang-aalipusta ng isa nga po sa kapamilya ng kalaro nito nung siya'y bata pa po. So yan ang ilan sa pag-uusapan natin patungkol sa interview nga po ni Riza May Dizon with Tony Gonzaga at ano ang naging papel ng TVJ ng Tito Vic and Joey at ng Itbulaga sa buhay ni Riza May Dizon. Pero bago natin pag-usapan yan guys, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Like and share nyo na rin na sa gayon ay mas kumami pa po ang pakanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, sino na sa inyo ang napanood ng interview ni Riza May Dizon with former Eat Bulaga host na si Tony Gonzaga? So guys, sana panood nga po nating interview ni Riza May Dizon ay meron pala itong nakatagong sikreto na matagal niya nang kinikim-kim. Kumbaga mga kaparokya, sa likod ng masayahin, makulit at mapalangiting ngiti ni Riza May Dizon ay meron palang nakatagong kinikim-kim na sikreto ito bago pa siya or mula pa ng kanyang pagkabata. So dito guys ay napaka-genuine ng luhang pumatak kay Riza May Dizon sapagkat naramdaman niya yung sakit ng nangyari sa kanya nung bata pa po siya. Kung saan ay may isang senaryo na sinabihan siya ng isa sa kapamilya ng kalaro nito na yung nabasag daw ni Riza May Dizon na flower vase ay mas mahal pa raw po sa kanyang buhay. So bilang isang bata guys, kahit pa sabihin natin na wala pa po tayo sa tamang kaisipan, pero tatatak at tatatak sa isipan natin ang mga bagay na hindi magaganda. Well, in fact mga kaparokya, base sa aking karanasan din ay mas naiisip ko yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay ko kaysa sa mga magagandang nangyari. Kaya bilang isang bata mga kaparokya ay hindi natin makakalimutan yung mga negative, yung tila mga pang-aalipusta, yung pangmamata, tulad nga po ng ginawa ng isa nga po sa kapamilya ng kalaro nito na kung saan ay sinabihan niya po siyang mas mahal pa raw po ang buhay nito sa flower vase. Kumbaga, mas mahal pa po yung flower vase sa buhay ni Riza May Dizon. At nung bata pa po si Riza May Dizon, ay katakot-takot daw po ang discrimination. Di lang po discrimination, pambubuli sa mga kalaro nito na minsan daw sinabihan daw po siyang aswang, mga bagay na kung tutuusin mga kaparokya, kung bata ka, ibabaliwalain mo. Pero yan yung mga bagay na tatatak at tatatak sa ating isipan. For sure, guys, naranasan nyo or agree kayo na mas tumatatak yung mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay kaysa sa magandang nangyayari or nangyari sa buhay natin. At hindi pa dyan natapos guys, na ikwento din po ni Riza May Dizon na tila discriminate siya, tila inalipusta, talagang pakiramdam niya ay down na down nga po siya. Nung time ng feud ng Tip Incorporated, Halos Host Clan at Tito Vic and Joey na kung saan guys ay siya yung number 1 na matatanggal nga po sa Eat Bulaga. At yun nga po mga kaparokya, sabi ni Riza May Dizon ay talagang kinakabahan daw po siya kung ano na po ang mangyayari
sa kinabukasan niya sa Ibrga sapagkat ang papalit nga po sa kanya guys ay nagre-reverse na raw po sa backstage. So kung ikaw guys ay maiinsulto ka, kumbaga manliliit yung pagtingin mo sa sarili mo sapagkat unti-unti nitong pinapatay. Kumbaga unti-unting nawawala yung confident at hindi lang po confident, yung pangarap mo guys unti-unting nawawala. Para kang kandila na unti-unting natutunaw. So yun nga po guys yung kwento ni Riza May Dizon sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga at mababanaag natin guys yung reaction ni Tony Gonzaga na kung saan ay nalungkot ito. But in the same time, ay nakitaan ni Tony Gonzaga si Riza May Dizon ng katatagan ng loob. At ayon nga po sa kwento ni Riza May Dizon ay may flat-twisted nga po ang nangyari sa buhay niya. Bakit kanya mga kaparokya yung takong nagsabi na mas mahal pa raw yung flower vase sa buhay ni Riza May Dizon. Yung bahay nito ay binili ni Riza May Dizon. So ang buhay nga naman mga kaparokya dito pinapakita na weather lang. Minsan nasa itaas at minsan ay nasa ibaba. At kapag nasa itaas ka, hindi ka sanay sa ibaba, mahirap kang umakyat muli. Sa kwento ni Riza May Dizon guys, ay marami tayong natutunan tulad ng huwag maging judgmental. Be humble, stay your feet on the ground. Kumbaga mga kaparokya, huwag kang maging mapagmataas, maging mapagkumbaba ka. Dahil tulad nga po ng sinabi natin, ang buhay po ay weather lamang. Kung ikaw ay nasa taas at biglang bumagsak, hindi natin alam kung paano umakyat muli. Kaya mas maganda guys, kung galing kang baba at tataas ka, pag bumaba kang muli, ay kaya mo nang mag-adjust. Kaya mo na ulit umakyat pataas. Pero kung galing kang taas at bigla kang bumagsak pa ibaba, mahirap umakyat muli dahil hindi mo naranasan ang pagiging mahirap. Pero hindi lang po dyan natatapos ang flat-twisted na kwento ni Riza May Dizon sapagkat nasa na nga ba si Riza May Dizon? Nasaan na? Yung dating producer na tila inalipusta at minaliit si Riza. At di ba nga, wala na, hindi na sila existent. At yun nga po, para kay Riza May Dizon, ang flat-twisted na nangyari sa kanya during the time na artista or celebrity nga po siya or nasa Itbulaga po siya. Yan ay dahil sa tulong ng Tito Vic and Joey. Kumbaga guys, ipinaglaban ng Tito Vic and Joey si Riza May Dizon. Even yung mga staff ng Itbulaga. Hindi lang po si Riza May Dizon guys ang tinulungan or pinaglaban ng Tito Vic and Joey, kundi pati na rin po ang mga staff, yung director at yung manager. Basta yung mga staff crew ng Itbulaga ay ipinaglaban ng Tito Vic and Joey. Yan ang naging papel sa buhay ni Riza May Dizon. Yan ang naging papel ng Tito Vic and Joey sa buhay ni Riza May Dizon. Unang-una, nung nagsisimula pa lang po si Riza May Dizon, ay binilda, tinulungan, pinasikat ng Tito Vic and Joey, ng Itbulaga si Riza May Dizon. Hanggang sa dulo guys, ay ipinaglaban ng iconic trio ang isa sa maituturing natin na legit dabarkas na si Riza May Dizon. Alam nyo guys, sa totoo lang, mas tumatatak sa atin yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin. Though, tumatatak din yung mga magaganda. Pero para sa akin, base sa aking experience, since nagkaroon po tayo ng mga malulubhang sakit, ay mas tumatatak sa akin, bangungot para sa akin, yung mga hindi magandang nangyari sa buhay ko. Hindi man po ako minaliit ng kung sino man, pero yung bagay na inalipusta, minaliit, minaltrato, yun yung mga bagay na hindi po natin makakalimutan. Kaya
Marami tayong natutunan sa kwentong ito ni Riza May Dizon at kitang-kita na ang saya, ang tuwa ni Tony Gonzaga sa achievement na nararanasan ngayon ni Riza May Dizon. So kayo guys, ano ang natutunan nyo sa kwento ito ni Riza May Dizon? Paki-comment naman po sa comment section ng video ito ang opinion at ang reaction ninyo. So nandito na lang po tayo guys. Mag-ingat po tayo palagi. Thank you and God bless.